kung anong period lumobo yon, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon. Hindi, kasi ang problema nga, tinitingnan nyo lang yung pera ng mga diskaya eh. Dapat kasi ang tingnan nyo, yung mga proyekto nila, meron naman kayo listahan ng mga proyekto nila eh. Puntahan nyo lahat yun. Tingnan nyo kung may mga proyekto silang ginawa na hindi talaga nag-e-exist. Doon tayo mag-focus. Let us build up let's do a case build up na talagang makakasuhan sila. Kasi hindi mo sila pwedeng kasuhan dahil lang marami pera nila. Oo, kasi kung ill-gotten wealth ang pinag-uusapan, mas maraming ill-gotten wealth yung mga Marcos. Bakit hindi yun ang tinitingnan natin? Kung magarbo mamuhay yung mga yan, mas magarbo mamuhay si Bongbong Marcos kaysa sa mga yan. Yun ang imbestigahan natin, yung mga politiko na mayayaman na alam naman natin na galing sa nakaw yung mga kayamanan nila. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Oy. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ayan na nga, eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, kasukasuan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga aswang sa pamahalaan, mga vampirang humihigop ng ating pondo, lahat ng mga kupal, animal, buwisit, mga pabigat sa lipunan, mga walang silbi, mga suwitik at mga salot, mga hindot at mga palamunin, mga parang mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, lahat na. Mga adik at pusher na naglipa na, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, mga miyembro ng sindikatong Kuratong Baliling. Another day, another uratan session. At yun nga, tayo ay marami pa rin pag-uusapan patungkol sa mga issues na nangyayari sa ating bayan. Ano ba itong ilagay nyo nga dyan sa may comment section, mga bossing. Ano ba itong nababalitaan nating mga pagkilos? Sino ba mga may pakana niyan? Iingat lang Ingat lang doon sa mga baka mahaluan tayo Parang may mga kumakalat sa social media na mga kumahalo-halo daw ng mga ibang masamang espiritu. O ingat yung mga kababayan natin na mga nagpapahayag ng kanilang mga saloobin, ingat lang Tingin kayo sa mga paligid ninyo Kasi baka may mga nahaluan kayo ng mga satanas, mga demonyo dyan. Kaliwat kanan ang demonstrasyon. Oo, dalawang grupo ang nagde-demonstrate ngayon. Ang grupo ng mga lehitimo na mga talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas, mga Duterte supporters, at saka yung isang grupo, yung mga satanas, yung mga demonyo, yung mga masasamang tao na mga makakaliwa. Oo, kaya mag-iingat titingnan niyo yung sarili, yung mga bandila ng mga kasakasama nyo. Baka mamaya yung bandila nila bayan muna na. Oo, yari kayo dyan. Mababansagan kayong mga komunista niyan. Kaliwat kanan at saka kanina, kamusta naman yung mga nagpunta diyan sa may Etche Shrine? Kamusta naman kayo? Pasensya na. Hindi kami nakapunta diyan kasi meron tayong malupit na errand every Friday. Every Friday daddy duty si Boss D. Kasi lumalabas kami ng aking daughter na si Sophie. Lumalabas kami at we are spending quality time. Syempre work-life balance, ika nga.
Siyempre, ang ating unang-unang trabaho ay siyempre magmahal sa Panginoon. Yan ang unang-una. Pangalawang trabaho natin yung pamilya. Siyempre, itong pangatlong trabaho natin ay itong pagbati ko sa lahat ng mga nangyayaring kabulastugan sa pamahalaan. Oh, yan nga. Oh, naku po. Ay, maraming mga nagkakalat ngayon ng mga issue. Siyempre, unang-una sa lahat na pinakamabigat na nangyari ngayon ay yung alam nyo yung isa sa pinakamabigat na nangyari ngayon yung pagkakaabsuelto ng lahat ng mga salot, mga suwitik, mga kawatan dyan sa pamahalaan na nagkanuno sa ating kaisa-isang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. Alam naman natin na nagkaroon ng ugong-ugong nung nakaraan na itong interim na ombudsman, ibig sabihin caretaker. Dapat pagka caretaker ka lang, putay na, stay put ka lang. Stay put ka lang kapag, di ba, caretaker ka stay put ka. Hindi naman siguro caretaker ka lang tapos magpapalit ka bigla-bigla ng pintura ng bahay na binabantayan mo, hindi ba? Itong caretaker ng ombudsman, yun ngang sino yung si Martires? Yun nga si Martires, hindi niya dinesisyonan agad yan dahil kailangan talaga ng masusing investigasyon dyan. Ng masusing pagsusuri bago desisyonan yan dahil isa yung napakabigat na na responsibilidad. Meron ding nakabinbin na kaso sa kanila sa Supreme Court diyan sa pagkakatapon kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague. Inunahan ng ombudsman na punyemas na ito na di umano parang sinasabi baka klase ni Boying Rimulya yung asawa nito. Grabe oy. So, alam nyo, medyo mabigat to. Napakabigat nito, mga bossing, itong nangyaring ito. Baka akala ninyo, ano lang to, easy lang to, petiks lang. Hindi po, mabigat ito. Lagi natin sinasabi na ang ombudsman po, yan po ay, itinatalaga yan ng presidente. Sino bang presidente ngayon? Yung Mangmang na si Mangmang Marcos. Hindi na siya si Bongbong Marcos. Siya na si Mangmang Marcos. Dahil walang alam bopols talaga. So ngayon, yung ombudsman po, 7 taon ang mandato niyan. At kahit na inilagay na yan ng presidente, hindi yan parang mga cabinet secretary na pwede niyang tanggalin anytime or pwede niyang i-request mag-resign tapos obligado yun na mag-resign itong itatalaga ng ombudsman. Hindi ganon. Ang tangi lamang na makakapagtanggal sa isang ombudsman ay through impeachment. Okay? So walang kontrol ang tao. Walang kontrol ang tao, walang kontrol ang mga kakampi natin sa politika, wala po silang kontrol dito sa taong ito. Ano ba ang magiging trabaho ng isang ombudsman? Ang isang ombudsman po, siya po ang maglilitis ng lahat ng mga kaso. Para silang piskalya sa gobyerno. So, piskalya sa gobyerno against sa mga taga-gobyerno. Pwede silang magsampa ng maraming mga kaso sa Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan, yan po yung parang korte ng mga politiko. Ito naman pong ombudsman, parang DOJ yan. Kung gaano binaboy ni Boying Rimulya ang DOJ, malamang sa malamang ganyan din niya babuyin yung ombudsman. Kasi bago tayo bumalik doon sa mga nagawa ni Boying Rimulya sa kanyang pagiging DOJ secretary. Yan pong ombudsman kasi, alam naman natin na medyo mahihirapan na yung impeachment kay VP Sara. Nakikita nyo naman sa Kongreso ngayon, hindi ba? Meron ng grupo ng mga makakaliwa na malalakas na din. Meron din grupo ng minority na lihim na lumalakas na rin. Hindi katulad nun. Kasi nun talagang sobrang konti lang ng minority. Pero ngayon, marami-rami na rin yung hindi bumoto kay
Speaker Romualdez nung siya ay tumakbong pagka-speaker sa pangalawang pagkakataon at huli niya na yan. Oo, so sa Kongreso come 2026 magbabago na talaga yan kasi hindi na yan mabubuksan, hindi na talaga mabubuksan itong impeachment na to this year, and malamang sa malamang mabinbin yan sa Supreme Court or hindi na manalo itong Kongreso sa kanilang motion for reconsideration sa Supreme Court kasi paano ka unanimous decision, paano naman magkakaroon ng motion for reconsideration. So yung kanilang plan A, plan B ay hindi na umubra. So itong plan C, ang nila is persahan na. Hindi na dadaan sa impeachment si VP Sara, hindi na dadaan sa kung saan-saan. Idadaan na nila yung pagkakasiba kay Inday Sara saan? Through plunder na. Kakasuhan na yan. Oh, may magsasampa na kaya itong mga congressman na to, sigurado magsasampayan sila ng kaso diyan sa ombudsman, tapos itong ombudsman actionan yan kagad, tapos ng ombudsman yan, i-impeach ng ombudsman or isesentensyahan ng ombudsman yan para pumunta na yan dun sa Sandigan Bayan. Yun ang pinakamalaking problema natin kasi talagang plano nilang tanggalin ito si VP Sara persahan. At kapag ginawa nila yun, ano kayang gagawin ng taong bayan? Mananahimik pa kaya ang taong bayan kapag persahan na? Kasi tingnan mo persahan nilang kinuha yung Senado. Kasi persahan nilang kinuha yung Senado kahit medyo mahina yung majority kasi yung siyam na minority diyan sa Senado mabigat yan. Malaking yan mga bossing, malaking kumbaga sa history ng minorya sa Senado for yung ating republika. Ngayon lang ganito karami yung minority. Usually 5 ganyan. So delikado pa rin si Tito Soto. Pero ginapang niya para makuha makuha sa administrasyong yung mga pro Duterte senators yung mga posisyon. Para makuha yung mga posisyon. Ano yung posisyon? Unang-unang posisyon yung health sector. Yun pong Committee on Health na pinamumunuan ni Bongo. Napakagaling ni Bongo dyan, mga bossing napakagaling niya dyan. Oo, kakita naman natin, napakarami ng malasakit center. Talagang ang daming natulungan ng malasakit center. Kami, ang dami na rin namin nailapit ang banateros. Madami na kaming nailapit na mga banateros din na mga nangailangan ng serbisyong medikal kay Senator Bongo at hindi yan nag-aatubili. Dahil din sa mga malasakit centers, ang dami talagang natulungan nito ni Bongo. So, ang dami rin yung mga panukala patungkol sa mga polisiya natin sa healthcare. At mga bossing, iniimbestigahan niya yung PhilHealth na yung PhilHealth issue natin na pagtatransfer ng pera, pagtatago ng pera, palpak ang serbisyo pero ang dami-daming pera nakareserba. Ano yan? Iniimbestigahan niya yan. Kanino ibinigay nung bagong liderato sa Senado? Doon sa may scam. May PhilHealth scandal na si Risa Ontiveros. Noong panahon ni Risa Ontiveros sinasabi nila na yan daw ay gumamit ng pera para makinabangan sarili niya. Ipinalagay yung mukha niya sa mga bus parang si Abalos. Buti si Abalos hindi nanalo. Pero itong si Risa Ontiveros sa kasamaan palad. Nanalo po itong si Risa Ontiveros. Kaya ngayon mayroon siyang issue sa PhilHealth. Pero hindi na nabalikan yun. Meron siyang bilyon pondo na kailangan ipaliwanag pero hindi niya na naipaliwanag yun. Ngayon, bilang isang senador, doon pa siya nilagay. Sampal talaga yan sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Tito Soto na nilagay niya sa Committee on Health si Risa Ontiveros na di umano may issue sa PhilHealth, may issue sa pagdispalko ng pera ng PhilHealth. Diyos ko po. Tapos ito pa, yung kay Rodante Marcoleta. So, nakaiwas na sila dito sa pag-agaw ni Tito Soto na to nakaiwas na sila doon sa pagkakabisto nila diyan sa Committee on Health.
Dahil hindi na si Bongo iba na sigurado tayo ililibing na ng buhay ng bagong sekretary yan. O bagong committee chairman yan ng health. At sigurado ko mas lalong papalpak ang health care system sa Pilipinas. Ang mga batas na gagawin, sigurado wala na magagawang batas para sa ikauunlad ng health sector. Hindi ba? Kasi engot din yung nilagay so eto, nakaligtas na sila sa Committee on Health. Sa pag-iimbestiga sa PhilHealth, eto na naman ngayon. Eto naman ngayon, etong sa may committee ni Rodante Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee. Mantakay mo, inilagay mo sa Blue Ribbon Committee, hindi na nga abogado. Hindi na nga abogado yung nilagay mo sa Blue Ribbon Committee, may kaso pa ng pagpatay. Di ba? Yung tatandaan ninyo, yung si Dacer Corbito case, di ba? Tumakas nga yan Tumakas yan si Lacson palabas ng Pilipinas. 1 taon nagtaguyan para iwasan yung warrant of arrest. Kita mo, naging senador pa siya ang mag-iimbestiga. Siya nga ang siya ang mag-iimbestiga ng corruption. Siya nga ang nagpasimuno nung certification, nung liquidation by certification. Yan po yung pagpapakita ng tawag dito ng iyong mga gastusin ng pondo ng taong bayan na certification lang, walang itemized na paggamit ng pondo. Di ba? Matatawa ka talaga. Kaya nga yun yung sinasabi natin, malaking problema. Kasi anong inagaw ni Tito Soto itong mga na to, dating may laban tayo sa Senado, kita mo, pagkaagaw niya, nakipag-cooperate kagad siya sa Congress. Binabanata ng mga congressman ngayon, yung mga senador, bihirang-bihirang nangyayari yan. At usually, hindi pumapayag ang Senate President na ang kanyang pamunuan kasama yung kanyang mga miyembro sa kanyang tahanan, 24 na nga lang, kinakanapan itong mga congressman na to na kung titingnan mo, pang-4 sila sa hagdanan. Kumbaga sa baitang, doon sila sa ibaba, malayo sila sa itaas. Ang hierarchy is ang hierarchy kasi sa gobyerno is syempre presidente, tapos vice president, senate president, at speaker of the house. Nasa pang-4 lang sila. Pero pinapayagan ito ni Tito Soto na baboy-babuyin ng mga congressman yung mga senador niya at wala siyang ginagawa. Samantalang itong mga congressman, alam mo, somehow bilib ako sa mga congressman. Kasi noong kumana itong mga diskaya sa Kongreso at mukhang sinang-ayunan naman yun ng Senado, talagang full force ang lahat ng mga buwaya sa Kongreso na talagang ipinagtatanggol itong kanilang yung kanilang leader ng kanilang kulto. Na si Zaldicolto at saka si Romualdez. So ganun ang sistema ngayon. So ngayon itong mabalik tayo diyan sa may ombudsman. Napakalakas nitong magiging kapangyarihan nitong ombudsman na to. Kasi katulad din ni Boying Rimulya sa Department of Justice. Ano ba ginawa ni Boying sa DOJ? Hindi ba nung DOJ secretary siya, yung kanyang anak nahuling nagre-receive ng parcel na laman ay droga? Tapos hindi yan natinag anong ginawa niya, di ba? Pinersecute niya si Bantag kahit wala silang kaibi-ebidensya. Ngayon pinersecute din nila si Teves kahit na wala rin siyang kaibi-ebidensya. Nagrecant pa yung 10 di umano fall guy nila. Yung sinasabing mga nahuli pero bumaliktad, di daw sila yun. Hindi raw si Teves ang amo nila. So, nakita ninyo yung palpak na judgment nito ni Rimulya. Pangatlo, itong ginawa ni Boying Rimulya kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ba na wala pang ang kaso? Hindi pa man actually yung mga kaso sa DOJ na na dismiss na, binuhay pa, dinagdagan pa. So ganyang kahayop yan si Boying. Ang pinakahuling ginawa niyang kahayupan, alam nyo kung ano, ang pinakahuling kahayupang ginawa niyan ay ang pagpapamigay kay Pangulong Duterte diyan sa dahig. Sinasabi ng hayop na hindi daw siya makikipag-cooperate kung anong desisyon ng presidente. Yun ang desisyon niya, hindi daw makikipag-cooperate. Tapos biglang malaman-laman mo, sila rin pala yung nagplano ng pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa.
O kaya dito mo malalaman na itong si Boying Rimulya, traitor ito, itong si Boying Rimulya, sinungaling ito at ang sinungaling kapatid ng magnanakaw at ang magnanakaw pinsan niya ng demonyo. O, so diyan mo makikita na si Boying Rimulya may pagkademonyo talaga. Ang masaklap nito, ina-applyan niya yung ombudsman kasi nga ano yun hindi ka pwedeng basta-basta makasuhan kapag ombudsman ka. Alam ni Boying na hahabulin siya ng mga kaso niya balang araw. Kaya umaalis siya sa DOJ. Ang lakas-lakas ng DOJ Untakin mo, umalis siya sa DOJ para maging prosecutor ng mga nasa gobyerno. Pag sinabing prosecutor, sila yung maghahanap, evidence gathering at magki-case build up sa mga nasa gobyerno. Sigurado tayo na i-weaponize yan. Kaya nga nung nakaraan, tinanong siya, sir, hindi ba ma-weaponize yan? Ang bilis niya sumagot, it will never be weaponized. Ulul. Wineponize nyo nga yung anti-terror bill ginamit nyo kay Tebes. Dapat gamitin yung anti-terror bill sa Maute, sa Abu Sayyaf, sa NPA. Aba, nauna pang naging terorista si Tebes kaysa sa Maute. So ginamit yung anti-terror bill, wineponize para ma-freeze yung assets ni Tebes. Katulad nga ng simbahan, mantakin mo simbahan. Ang simbahan, napakaganda ng mga activities niyan. Ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, napakaraming outreach program niyan. Ang simbahan ng KOJC, napakaraming tree planting activities at saka napakaraming mga cleanup drives ng mga yan. Tapos tatanggalan mo ng karapatan na gamitin yung pera na sila naman ang nagmakahirap. O, di ba? Finiraise din yung asset. Mantakin mo, saan ka makita ng kasong rape? Naka-freeze yung assets. Ang dami-dami may kasong rape dito sa Pilipinas Wala namang finifreeze yung assets. Bugok talaga So, ganyan kaabusado yan si Boying Rimulya. Ganyan kaabusado, ganyan kabalasubas, ganyan kademonyo. Sabi ko nga sa inyo, dapat mamamatay na yan. Nakita nyo, kasakit yan. Mamamatay na sana yan Kaya lang yung trono niya sa impyerno hindi pa tapos Oo, kasalukuyan pang kinoconstruct yung trono niya sa impyerno dahil yung trono niya mas matindi pa sa trono ng demonyo. Oo, hindi ko nga alam na dito pala sa Pilipinas ang totoong impyerno. Bakit? Nandito lahat ng mga leader diyan sa impyerno. O nandiyan si Bongbong, sila Abalos, yan sila Rimulya, yung magkapatid. Oo, yung mga nasa kongreso, sila Chua, sila Abante. O lahat yan, pupunta yan sa impyerno Oo, kaya hindi pa nangangamatay ngayong mga yan kasi nga yung annex ng impyerno na sila lang nandoon, VIP sila. O hindi pa nagagawa. Nahiya nga si Satanas sa mga yan Hiyang-hiya si Satanas sa kanila, imaginein mo. Imaginein mo ganun ka demonyo itong mga hayop na ito. So kapag ka naging ombudsman na yan si Boying, ang unang-unang order of business niyan kasuhan ng plunder yan si VP Sara. Yun talaga unang gagawin yan. Satanas yan. Si Pangulong Duterte nga sabi niya hindi papadala pero siya pa yung namuno doon sa pagpapadala Natanggap na pala niya yung Interpol Red Notice, hindi man lang niya inabisuhan yung yung kampo ni Pangulong Duterte para sana lahat ng mga legal remedies na avail nila. O di ba nilihim nila yon kasi nga parang mga kawatan din yan magnanakaw yung mga gawain yan. Ginagawa nila habang hindi ka nakatingin. Ganun ang style ng mga yan. So, kapag na-hire yan si Boying, tapos na, which is 100%, di naman, siguro mga 99%, parang yung safeguard. 99% mga bossing, maha-hire yan as ombudsman. May plano yan sila ni Bongbong, kaya yung putang na paiyak-iyak ni Bongbong, diyan sa TV, katarantaduhan yan. Kung hindi kaya ni Bongbong na may makipag-ayos sa mga kaaway niya, na nakatulong naman sa kanya noong kampanya, ibig sabihin, kalokohan lang yan. Lahat ng mga programa, proyekto, lahat ng mga speech, pangako nito ni Bongbong. Walang planong ayusin itong Pilipinas na ito, mga boss. Walang planong ayusin yan. Unang kakanain yan, si VP Sara. Bubuhayin yung impeachment, yung kanyang confidential funds, tapos sa isasampa nila yan sa Sandigan Bayan. Di natin alam kasi ang mamimili ng kumbaga pagka nagkaroon siya ng clearance from ombudsman. Kasi sabi ni Amy Marcos, malabo dahil meron akong motion. Ano ka ba, Amy? Oo, maraming salamat sa iyong tulong. Napakalaki ng effort mo dito. Di ko lang alam kung pautot nyo lang yung effort na yon.
para kunyari kakampi ka pa pero kalabang ka talaga, hindi natin alam. Pero sa totoo lang, magpapasalamat rin ako sa iyo dahil sa iyong motion for reconsideration na yan. But then again, ganito na kademonyo itong mga nasa gobyerno ngayon na wala nang batas-batas sa mga yan. Kung ano inutos, kung magkano yung lagay, di umano, doon sila, yun ang Diyos nila, pera eh. So kung sino yung maraming pera, yun ang sasambahin nila. Ganun yan. So, kaya malamang sa malamang, pag marireject din niyang motion for reconsideration ni Amy, dahil minabadali nga ng interim, tarantado rin eh. Kailangan kasi yung interim na yan, pagka nagkapili na ang presidente at gagawin ng ombudsman, doon lang laalis yan. Mantakin mo, ilang linggo pa lang sa pwesto, biglang dinesisyonan na yung isa sa pinakamalaking katiwalian pagtatraidor sa Pilipinas, which is pagpapadala kay Pangulong Duterte sa sa dahig. Mga hinayupak talaga kayo, mga buwisit kayo. Paano wala kayong kasalanan dyan? Wala nga kayong naisagot sa Senado kung hindi you invoke your meron ng yung sub judice, may kaso na sa Supreme Court kaya di kayo makasalita. Tingnan mo si Saldico, ganun din ang sagot ngayon. 'Di ba? Si Saldico ganun din ang sagot ngayon. Dahil daw nasa Supreme Court na yung issue ng GAA 2025, hindi na daw siya pwede magsalita tungkol doon. At magpapaliwanag daw siya sa taktang araw. Kailan yung taktang araw na pag mamamatay ka na? Sana bukas na. Mamamatay ka rin lang pala, ba't hindi pa memya? Hindi ba? Ba't mo pa kailangan paabutin pa ng tumanda ka? Madami ka pang niyan. Madami ka pang paperwisyo. Bakit hindi lang mamaya o kaya bukas o kaya ngayon na? Hindi ba? So, ito yung isa sa panibagong kagagawa nila. Itong flood control project na to, investigasyon ko itong mga diskaya, it's all diversionary tactic. Magugulat na lang tayo si Boying Rimulya, bagong ombudsman na yan. At first order of business niyan, kanain ng mga Duterte. Ganyan ang mangyayari dyan. So dasal-dasal tayo na sana ito si Marcos magkaroon ng konting tino sa ulo. Magkaroon ng konting tino sa ulo at hindi piliin itong si Boying, which is alam naman natin, si Tory nga, pinili si Tory, puro kabalbalan ang ginawa sa Davao, pinili nga niyan dyan sa PNP chip eh. Ito pa kaya si Ombudsman. Si Ombudsman, once na pinili na yan ng presidente, hindi niya na yan pwedeng tanggalin kahit kailan. Impeachment na lang ang makakapagtanggal sa kupal na yan. So, i-expect na natin yan. Wala tayong magagawa. Nakita yan ni Amy Marcos. Ibinalita yan ng mainstream media. Ngayon, nagkatotoo si Amy Marcos. Tingnan mo, may balita ba mainstream media tungkol doon? Wala. Sabi ko sa inyo, gumagastos ng malaki itong mga to sa mainstream media. Tingnan mo yung mainstream media ngayon, yung Kiko Barsaga, ginagawa na nilang katatawanan sa mga istasyon nila. Ganyan yan, magkakasapakat yung mga yan, mga kawatan yung mga yan, mga komunista, speaker, yung media. Yan sila Saldico, nako po. Magkakasabwat yung mga yan, di umano, hindi ako nagsabi niya na. Di umano. Demanda na naman yan. Ang hilig magdemanda. Tapos pag siya nang hinahanap, tumatakas. Ayan na nga. Magsimula na rin tayo sa ating mga balitaan. Speaking of the Dutertes, ayan nga mga bossing, natanong itong si Omar Duterte na bagong-bagong mayor diyan sa Davao City. Yung 51 billion ghost project daw ni Polong sa Davao. Anong ang masasabi mo? Kasi dito sa Maynila binabaha, dito sa Maynila may ghost projects, dito sa Maynila nagrereklamo ang taong bayan, pati mga mayor. Pero ang sinisilip nila lagi yung Davao. Proud ang mga taga Davao na puntahan ninyo ang kanilang probinsya at tingnan ninyo kung sa laki ba ng Davao. I mean, Davao is the biggest city in the Philippines. Sa laki ng Davao, tingnan nyo how in order Davao is, how clean, how respectful yung mga tao dyan, bagamat ang religion dyan marami. Hindi lang yan syudad ng mga Muslim, Katoliko, lahat ng denominasyon nandiyan dyan.
So tingnan ninyo kung anong nangyayari dito sa Davao. Tama rin yan para magkaalaman. Pero sinisita noon pa yan recycled na actually ito yung 51 billion Ghost Project. Recycled na yan. Noon pa yan sinasabi sa kanya. At napatunayan naman na maayos yung kanyang mga proyekto ni Pulong sa kanyang distrito. Kasi sinasabi na nagbabaha pa natural, lahat naman nagbabaha Ang tanong, mabilis ba humupa yung baha dyan sa Davao kumpara dito? Kasi dito, tayo na 3 araw na magdadagdag na naman yung ulan ng panibagong tubig. Hindi pa lumulubog yung yung tubig nung nakaraang linggo pa. Ganong kapalpak dito. Ngayon natanong itong si Omar kung ano masasabi niya doon sa iniisyo sa tatay niya. Ito kanyang sagot. You can check, you can go to the city, go to the first district, Paban. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin walang ghost project sa amin. Sir, may tanong lang ako, sir, highly political po yung question because there's very clear effort from detractors of the Duterte family to impugn the family Duterte to all the anomalies, as the congressman yourself, sir, especially right now the anomalies hurled against your father, What is your reaction to this effort from the detractors, sir? Well, this is not something new naman. Since nung time ni Madam President Gloria Macapagal-Arroyo, nung time ni Speaker Nograles, inahabol naman talaga ang family namin. Parati na gina-throw ng accusation sa yun nung time na nun kay then Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte lang pala. Si Mayor Digong, parati na gina-target noon. And then sa latter years ng Aquino administration, of course, dahil malakas na candidate ng lolo ko, sila rin nag-start. So itong admin nabago, admin ni BBM, di naman siya ganyan kabago. Parati talaga sila may masabi sa amin or ginalink sa amin kung ano man mga misgivings na nila or mga pagkukulang nila sa tao. Gusto talaga na-link sa amin. Ang totoo lang niyan, shortcomings. Yung kanilang pagkukulang, kabobohan, kamangmangan. Kaya nga si Mangmang Marcos yung kanilang kabulastugan, kahayupan. Madalas talaga yung mga kriminal ganyan. Kung sino yung gumagawa ng katarantaduhan, tinuturo niya sa iba. Inaano niya yan sa iba, sinisisi niya yan sa iba para hindi mabaling sa kanya. Yung atensyon at yung sisi. Ganyan ginagawa niya ni BBM. Ay, ni MMM pala, Mangmang Marcos. Wala kaming kakahiya talaga. As sa mga statement ni Papa, ni Congressman Pulong, you can check, you can go to the city, go to the first district, Paban. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin walang ghost project sa amin. Lahat talaga ng kung ano man sinasabi na budget na bigay kay Papa, napunta talaga sa use na magamit ng tao up until now. Of course, yan talagang legacy ng pamilya since noong time ni PRD, build talaga. So marami talagang legacy projects. Kasi sinasabi nila, sabi nito ni Lacson, bugok din Tsaka nito ni Soto. Sabi ni Soto, lumaki daw yung budget ng panahon ni Pangulong Duterte sa mga flood control. Kung di ka ba naman tanga, nakita mo naman, ikaw talaga, Tito Soto, bopols ka talaga. Talagang ikay nagtapos ka talaga sa One Ball University. Talagang itlog ang laman ng utak mo Itlog na nga, bugok pa. Sir, kaya po malaki ang budget ng flood control or ng construction or ng DPWH nung panahon ni Pangulong Duterte kasi nga yun ang kanyang legacy. Build, tanga. Build yung kanyang legacy. Kaya nga nagkaroon ng 'di ba, ng napakagagandang mga airport sa Pilipinas. Napakagagandang mga kalsada sa Pilipinas, mga coastal roads, mga highway, expressway, skyway, lahat ng way, my way. Lahat na lang ng way ginawa niyan ni Pangulong Duterte. At the same time, nagpapatupad pa ng malupitang peace and order at cleansing
War on drugs. Yan yung dalawa niyang legasiya eh. War on drugs at saka yaang build. Walang hiya ka. Hayop ka. O, yung build na yan ni Pangulong Duterte, yan nga yung gustong-gusto natin at ini-enjoy natin ngayon na sinisira nyo na eh. O, so kung marami mga flood controls noon, okay, talagang madami. Kita mo nung panahon ni Pangulong Duterte, bumahaba ng ganyan. O kung bumahaman, nagreklamo ba ng sobra tao? Alam mo kasi ngayon, ang problema nga, pag bumaha ngayon, putya yan. Sabi ko nga sa inyo, yung daga, nagkaka-leptospirosis eh. Sa sobrang tagal ng baha sa Pilipinas, hayop yan. Mantakin mo yung leptospirosis, galing yan doon sa ihi ng daga. Oo, sa sobrang tagal ng baha, pati yung daga nagkaka-leptospirosis na. Oo. Oo nga, walang hiya ka, tanong ka na naman ng tanong. Daga, umihi, tapos yung sugat niya, naihian niya. Kaya gano'n, kasi nga ang tagal nung baha, gano'n nung panahon ngayon. Mukhang engot yung baha, ayaw na umalis. O sobrang sa sobrang ganda raw sa Pilipinas, ayaw na nilang lumubog. Noong panahon ni Pangulong Duterte, nagbabaha pero umaayos din. At saka karamihan noong mga tatamaan ng baha, sinasabihan na sila magsilikas. Maraming panahon ni Pangulong Duterte na lubog doon sa Marikina, nag-check-in yata. Nagmotel yata yung mga nagpark ng sasakyan, bumabagyo na, akala siguro nila yung ginagawa nila sa motel nung kasama nila. Akala siguro nila yung mga dagundong sila pa yung gumagawa nun, yung pala yung yung ulan na. O pagbalik nila, nakita nila lubog na yung sasakyan nila. Kasi may mga tao nun, nakita nyo, hinihila yung sasakyan. Saan yung may-ari nito? O imposible naman, nakapark to dito tapos wala yung may-ari. Hindi naman ito designated parking. So dapat mabilisan lang siya pero nawala. Lumubog yung sasakyan niya. Yun lang mga ganun, kasalanan ng mga tao na pinapalis na ayaw pa magsialis. So hindi masyado nagabaha noon. Bumabaha pero mabilis na humuhupa. Ngayon hindi eh. O hindi ba? So ito talaga si Tito, engot eh. Kasi yun yung sinasabi niya, dapat daw imbestigahan yung panahon ni Pangulong Duterte. At bakit hindi mo si Diskaya daw, hindi daw maging pwedeng state witness? Gawa ng hindi daw binabanggit ang mga Duterte. Imposible naman, walang corruption ng Pangulong Duterte. Ang laki-laki ng budget nun. Ayun na nga, nung panahon nga ni Pangulong Duterte, matindi rin ang laban niya against mga kawatan. Kaya nga tinanggalan niya ng lisensya yung mga Diskaya noong panahon niya eh. Tinanggalan niya ng lisensya yung mga Diskaya nung panahon niya kasi nga palpak na kontraktor, ibinalik nyo ngayon. Tapos nga isisisi nyo na naman kay Digong. Mga gunggong talaga kayo. Kaya nga ito si Tito Soto. Sa tingin ko talaga, itong si Tito Soto sa tingin ko, pero malamang mali ako. Wag kayong makikinig sa akin, wag kayong maniniwala sa akin Hindi tama itong sinasabi ko. Pero sa tingin ko ito si Vico Soto. Inutusan niyan ni Tito nung kanyang tiyuhin na inaanak para pumunta dyan sa Congress at idiin itong mga Diskaya Bakit? Kasi yung Diskaya dinidiin yung asawa noong anak-anakan ng tatay ni Vico na si Maine Mendoza, di ba? Kaya ganyan ang ginagawa nila, dinidikdik nila yung mga yung mga Diskaya kasi nga yung Diskaya pinapangalanan yung asawa nung anak-anakan nila. Kaya to the rescue si Vico. Kaya nga sabi ko, kawawa rin to si Vico. Nasira ang karir neto ni Vico dyan sa pinaggagawa niya. Okay na sana na galit siya sa mga Diskaya, pero since nasa Congress na at wala namang dinidina yung mga Diskaya aside from wala silang kinita noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero other than that, inamin naman nila. So ewan ko talaga to si Vico kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Maraming bridges, ang interconnectivity ng buong Pilipinas naging stronger or at its strongest nung time ni Lolo. Noong panahon ni Gloria, yung roll on, roll off. Yun yung talagang inayos niya. Pero dito kay Pangulong Duterte, ang dami niyang mga tulay na nagawa. Ang dami niyang mga isla na nakonekta. Ang dami niyang mga dating walang kalsada. Kasi yung farm to market road, ayan ang isa sa mga legacy projects ni Pangulong Duterte. Kaya nga merong mga magsasaka na nagagalit sila kasi nga yung farm to market road sa mga ibang lugar, vinito o tinanggalan, dinifund ni BBM.
Yung simento kasi na yan, kapag nakarating yan sa mga kaliblib-libliban, o hindi na yan, maabot na ng sibilisasyon yung mga tao dyan, hindi na sila marirecruit ng NPA. Ngayon, pinatigil niya yung mga farm to market road doon sa mga mga liblib na lugar. Anong ibig sabihin nun? Pinatigil niya yung mga proyekto dyan sa Mindanao. Anong ibig sabihin doon? Ang laki-laki ng budget ng DPWH, tapos ang dami mong mga binito o pinahinto ng mga proyekto ng administrasyon ni Duterte. Tapos ngayon, sinisisi ninyo sa mga Duterte yung mga kapalpakan ninyo. Speaking about legacy projects, wala akong masabi sa ngayon na administration. Ay, wala talagang legacy. May legacy naman. Pero hindi proyekto. Legacy leadership niya. O legacy project ng administrasyon ngayon, yung Maharlika funds na hindi nila alam kung saan na napunta. Ito yung sinasabi ni Panfilo Lacson na yung flood control hanggang panahon ni Duterte dapat daw ungkatin. Sige, pakinggan natin. Sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Yan, yun ang problema natin dito sa sinabi ni Lacson. Parang sinasabi niya kasi pati yung mga dati imbestigahan natin. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Naging Senate Blue Ribbon Committee chairman ka rin naman. Pangalawa mo na yata ngayon. Pero bakit ngayon ka lang mag-iimbestiga dun sa mga nakaraan? Huwag na muna yung nakaraan. Imbestigahan muna natin yung ngayon. Urgent yung ngayon Kasi nga, yun nga yung sinasabi natin. Kaya nagagalit tayo kay BBM. Gawa ng puro pangako. Wala namang nabubuong committee talaga. Hanggang ngayon, wala pa siyang nagagawa na paparusahan. Wala pa. Yung committee nga niya na bubuuin para mag-imbestiga. Wala pa. Puros kabulastugan, nag-birthday na yung tarantado. Nauna pa yung birthday niya kaysa dun sa pagbubuo niya ng panibagong grupo na mag-iimbestiga nito. Inip na yung mga tao. Medyo naghihina-hina na yung mga ulan. Pero hindi na natin mababalik yung mga nasirang mga buhay dahil dyan sa mga bagbabaha nung nakaraan. Lalong-lalo na yung mga ghost projects at pera ng gobyerno na ninanakaw ninyo. 1 billion, 1.5 billion per day na flood control project, tas binabaha pa rin tayo. Yun ang importante. Imbestigahan natin yung ngayon. Kasi pag nag-imbestiga ka nung nakaraan, baka mamaya yung mga culprit doon patay na. So, anong mariresolba mo, hindi ba? So, ngayon tayo may problema, ngayon tayo may kaso, ngayon nagrarally tao. Yung ngayon ang pag-usapan natin. Noong nakaraan, wala na. Sino ba yung sila Pantaleon Alvarez yung speaker? Sila Lord Alan Velasco yung speaker? Hindi ba si Tito Soto naging Senate President ng panahon ni Pangulong Duterte? So ano pang masosolve nyo? Noon, ang tagal-tagal na noon. Yung ngayon nga, hindi nyo alam paano sosolvin yung pakayang nung nakaraan. So dapat focus muna tayo kasi ngayon. One at a time, wag nyo kasing guluhin yung tao. Wag kayong kung ano-anong pinagsasasabi ninyo. Dapat bang pag-imbestigahan yung nakaraan? Oo, dapat. Pero focus muna tayo ngayon. Pag natapos natin ito ngayon, and then balikan natin yung mga nakaraan, kailangan kung may naparusahan ngayon, may nakasuhan ngayon, dapat nung nakaraan, mayroon ding mga makasuhan. Dapat ganun. 20th Congress 20th Congress is ngayon now Bakit babalikan mo nung nakaraan? Ngayon lang dapat atupagin ninyo yung mga contractor ngayon, congressman ngayon. Kasi hindi naman, congressman pa si Saldi ko noon, hindi naman. Hindi ba? Si Benny Abante, parang pangatlong term ngayon. Lang din, kabagong-bagong luma. So, baka may mga ibang congressman na sangkot nga dyan noon, napatay na. Anong gagawin natin? Sasayang tayo ng oras. Ang importante yung ngayon. Solusyonan natin yung ngayon. And then, pag okay na to, naipakulong natin lahat ng kawatan ngayon, balikan nyo lahat hanggang sa panahon ni Bongbong. Yung sa tatay ni Bongbong, yung pagnanakaw nung tatay niya, bakit babalikan mo lang nung panahon ni
nung panahon ni Gloria, nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Duterte, bakit babalikan mo yun? Bakit hindi mo balikan yung hanggang doon sa panahon ni Marcos? Anong sasabihin mo? Ano ka ba naman, Boss Dada? Patay na yung tao. Ayun na nga eh. Sobrang tagal na noon para intindihin pa natin. Part na yun ng history. Bakit yung hindi yung ngayon, yung hinaharap natin, kinakaharap natin, bakit hindi yun ang i-prioritize natin? Kayo talaga, mga gonggong talaga kayo eh. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, Couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon. Hindi, kasi ang problema nga, tinitingnan nyo lang yung pera ng mga Diskaya eh. Dapat kasi ang tingnan nyo, yung mga proyekto nila, meron naman kayo listahan ng mga proyekto nila eh. Puntahan nyo lahat yun. Tingnan nyo kung may mga proyekto silang ginawa na hindi talaga nag-e-exist. Doon tayo mag-focus. Let us build up let's do a case build up na talagang makakasuhan sila. Kasi hindi mo sila pwedeng kasuhan dahil lang marami pera nila. Oo, kasi kung ill-gotten wealth ang pinag-uusapan, mas maraming ill-gotten wealth yung mga Marcos. Bakit hindi yun ang tinitingnan natin? Kung magarbo mamuhay yung mga yan, mas magarbo mamuhay si Bongbong Marcos kaysa sa mga yan. I mean, yun ang imbestigahan natin, yung mga politiko na mayayaman na alam naman natin na galing sa nakaw yung mga kayamanan nila. Itong mga negosyante na ito, bagamat mga kasapakat, itong mga ito, masyado tayong nagfo-focus dito. At saka mali yung tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin, yaman nila. Hindi yun ang issue eh. Hindi issue dito yung yaman nila. Ang issue dito, meron ba silang mga flood control projects na sumablay or meron ba silang mga proyekto na hindi tinapos? May mga proyekto ba sila na substandard? O, yun yung mga idikit natin sa kanila. Para anong magagawan sa nag-iimbestiga ka, tinitingnan mo kung kailan tumaba yung mga pisngi nila. Hindi yun ganun, sir. Hindi porket lumaki yung mga bank account nila, doon na sila nangurakot. Pwede yun. Kaya lang, mas maganda, para malaman mo kung talagang nangurakot sila, Project A, anong date of completion? Matibay ba? Tapos ba? Good. Okay. Project B, ang dami nilang kontrata, daan-daan na eh. Puntahan natin lahat ng mga daan-daan kontrata na yun. Tapos tingnan nyo, nag-i-exist ba talaga? O baka naman marami mga ghost projects dyan, hindi lang flood control ha. Kasi kanina may nakita ko dyan sa may Marikina, ginagawang building ng eskwelahan. Binawas yung budget sa JA 2024. Ang date of completion, August 5. August 13 na ngayon, hukay lang yun nandiyan dyan. Hukay lang. Hukay lang yung nagawa nila hanggang September 13 na ngayon. So yung ganon, pagka ganon, di meron ka nang pwedeng ikaso sa kanyang plunder. Pero kung anti-money laundering, check yung mga bangko nila, kung anong taon sila lumaki, ibig sabihin doon sila nangurakot, putang ng klaseng logic yan. Pwede ba nagsabong sila, nanalo sila, nagkasino sila, nanalo sila, pwede bang ganun? Hindi ba? Bakit mo kagad iisipin na nangurakot sila? Maghanap kayo ng mga corrupt na ginawa nila. Yun ang gamitin natin against them, hindi yung mga kabulastugan na ganyan. Ano mga nagawa ni Polong sa Davao? Hinahanap nila yung 51 billion. Eto. Guys, hawak ko ngayon ang report. Inanika baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May nitong gi-question sa House of Representatives. Ayan ang kapal 2022. Anong year yan? Anong year yan po? 2020-2022. 2020-2022. Yan na yung mga panahon na yung mga Diskaya wala na sa serbisyo. Kinansila yung kanilang permit at kanilang lisensya. Ayan 2020 to 2022. Yan yung hinahanap nyo ba? Tignan nyo, saan napunta? May nitong gi-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So dini nato makita ang tanang flood control projects sa Davao City. Di rin natin makita ang tanan.
Oo, sabi nga niya, kapal nung libro, ayan yung mga nagawang proyekto dito sa Davao City. At walang substandard dyan, palakpakan. See? Klaro kayo na libro, perting bagaan. Yan yung open the book na tinatawag. Ito mga congressman na to, yung mga magagaling magturo na yan, si Benny Abante, si Chua, yan si Luistro, yung bago ngayon, yung may beke na, na putya ka na, kala mo punong-puno yung bibig sa busog. Hindi ko alam kung saan busog, sa pera ba o kung saan man. Kita nyo, hindi ba? May mga naipapakita ba sila mga ledgers nila na ganito? Proyekto nila, compilation mga proyekto nila na ganito? Wala. Walang hiya kayo. Tapos ang sinasabi nila na ito daw si Pangulong Duterte kasi nung panahon niya, malaki daw yung pondong binigay niya sa kanyang probinsya. Gago. Ganun naman talaga lahat ng presidente, tanga. Di ba nung presidente si Cory, pinaganda rin niya yung Tarlac? Di ba nung presidente si Gloria, gumanda ang Pampanga? Nung presidente si Ramos, hindi ba lintik, gumanda ang Pangasinan? Hindi ba? Anong presidente si Pinoy? Anong nangyari? Nakuha nila lahat ng lupa sa Luisita. Ganun talaga mga presidente. Siyempre, presidente ka na eh. Anong klase kang presidente kung sarili mong bayan hindi mo mapapaganda? Pero hindi mo masasabi na si Pangulong Duterte, pinrioritize niya yung probinsya niya. Dahil yung probinsya niya matagal nang maganda. Ngayon, itong mga proyekto na ito po yung mga tapos na proyekto, ito po yung mga gumaganang proyekto at hindi pa po yan nagigiba. Since 2020, gawa na yung mga yan, maayos. Ito, meron kaming libro kung ano yung mga projects. Meron ba kayong may papakita na ganyan? Ikaw, Luistro, may papakita kang ganyan? Kayong mga congressman dyan, tanongin nyo yung mga sarili nyo, kaya nyo magpakita ng ganito? Hindi nyo kaya. Simple nga lang na sinasabi ni Pangulong Duterte, open your books. Show to the Filipinos na itong inyong paggastos ay to the last centavo ay accounted for. Hindi ba? Ang mga congressman, pag nag-liquidate ng kanilang mga ginasta, certification lang. Ang yayabang magturo ng corruption, pero yung corruption nagsisimula naman sa kanila. Ayan meron ba kayong ganyan nakakapal na proyekto ng 2 taon lang? Mahiya kayo. 51 billion mas malaki pa nga yung ninakaw ng mga Marcos sa atin, hindi pa sinosoli galit na galit kayo sa 51 billion na napunta naman sa proyekto. Kung walang proyekto sa inyo, huwag kayong mainggit kay Pulong, huwag kayong mainggit sa mga taga Davao. Magalit kayo sa mga congressman ninyo kasi mga gunggong sila. Meron silang budget na pwede naman nilang i-allocate kung talagang mahal nila yung distrito nila. Pero they opt to what? Kunin na lang yung pera na yan. Hindi na sila magpo-proyekto, maiinggit ka. Ba't ang dami yung project? Paano hindi sila maraming project? Yung perang binibigay sa kanya para sa mga proyekto niya, pinagagawa niya, ginagamit niya ng tama. Ba't dito sa amin ganito? Paano? Magnanakaw yung congressman mo. Paano? Mas inuna pa ng congressman mong pag-aralin yung mga anak niya sa abroad kaysa sa gumawa ng mga makabuluhang proyekto dyan sa inyo. So kung nakikita nyo na ganito kakapal yung imposible naman ganyan karami. Hindi imposible yan sa hindi corrupt. Walang congressman na makakapag-compile ng proyekto ng ganyang kakapal. Bakit? Kasi karamihan dyan katkong, karamihan dyan kurikong, karamihan dyan kasabwat nitong mga mga switik na mga kontraktor at DPWH. Office, the 1st Congressional District, Davao City, 2020-2022 Davao City projects. Example, sa first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan, so kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, See?
Flood control. Asan ang flood control? Okay. Okay, so, ito na, flood control. Construction of reverment. Tama? Reverment. Davao River flood control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River. Ano? Oh. Pinapakita yung mga picture. Meron ba kayong ganyan? Wala. O si Ataydi, hanapan mo ganyan kung meron. Mas marami pa siyang picture na kasama niya yung contractor. Ay, yung kasama niya yung taga DPWH. Kesa sa mga may papakita proyektong tapos. Tinan nyo. Oh, di ba congressman yan nung 2022 to 2025, taas 2025 ulit. 2020 to 2025, tinan mo kung gaano karami nagawa nung Ataydi. Si kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So another Ito, may pruebang tapos, may picture eh. O yung kanila po, wala talaga eh. Okay, sabi ko sa inyo, mapapahama kayo sa mga Duterte kapag yan ang pinilit nyo. project. So 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction, pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86,186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount, 43,738,000. December 9. Expiry, September. Flood control, yan, So, another, flood control. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million. December 10, 2020. So, another, construction, Lasang River naman, 67 million. Yan, so dili ni siya ghost. Diba? Dili ghost project. Klaro man, na picture, na ay pangalan. Yes, may mga date. Ayan, may prueba. Di ba? Kayo ba may papakitang ganito? Hindi pa kayo nag-iimbestiga, may prueba na. Huwag na kayo mag-imbestiga, huwag na kayo maghirap. Sayan pa kayo ng pamasahe. Ito na lang, panoorin nyo na lang tong vlog na ito. Malalaman ninyo na may resibo si Pulong. Tatakot siya sa imbestigan nyo. Ulul, pakyo kayo. Utangin na nyo, pumunta kayo rito, magkapahiyaan tayo. O kaya kung gusto ninyo, ngayon pa lang, yung mga iimbestigahan yung mga flood control project, ipasinsel nyo na. Ipasira nyo na para pagpunta nyo dyan, sira na. Para lang mapatunayan ninyo na itong mga Duterte, palpak yung mga projects nila. Ganun gawin nyo. Mapapahiya kayo kapag hindi kayo ready. So, saan pa? Davao River, 60 million. Galing nga sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? Diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, di ba? Sabi ni Yusek Cabral, walang problema. Sabi din ng COA, walang problema. Kay Inday Sara, ganun din ang sabi, walang problema sa paggamit ng pondo. Sabi niyo nilustay. Sige, sa paglustay ng pondo, wala nang problema. Ano pong pinag-uusapan natin? Bakit si Saldico hindi niyo maipatawag? Bakit si Romualdez hindi nyo maipatawag? Sila yung tinuturo nito nila Magalong. Sila yung tinuturo nito nila Diskaya. Di ba? Basura. Mga loko-loko. Mga style bulok. Mga kain-tae itong mga to. So ayan, para lang sa anuhan ninyo, sa inyong kapanatagan. Pinakita ko na.
yung mga proyekto ni Pulong, mga hayop kayo. Para at least meron kayong tawag din meron kayong mga magawang matino sa buhay ninyo, may reference kayo, di na kayo magpagod at magsayang ng pondo ng taong bayan nito. Maganda rin tong balitan to. Itong kay Representative Barsaga, yung tatay nito, alam ko yung tatay nito may sapak din eh. Kalaban natin yung tatay nito noon eh. Ito nga yung nagpapanggap nga yung kalbong vlogger ni Bongbong na walang ligo, walang kain, walang toothbrush. Na si Nino Barsaga, sabi na kamag-anak daw niya to. Yung pala, sabi nung iba, hindi naman daw. Popogi nito, kita mo si Nino, mukhang sikong walang lotion eh. Hindi ba? Taragis siya, no? Tingnan mo, ito, pakinggan natin to, magaling na batang to. Magaling kang bata ka. Sinisiraan na rin to ng media. Pinapalabas ng media na parang may topak tong batan to. Hanapan nyo kung itong batan to magnanakaw. Kasi bago nyo tingnan yung topak nitong congressman na ito, tingnan nyo muna yung pagnanakaw ng mga putang ina mga congressman nyo. Sinasabi nyo na parang may sayad daw ito, malikot, bata pa kasi, ano magagawa nito? Meow-meow ng meow-meow kasi mahilig sa pusa pala to. Mahilig sa pusa ito, walang hiya. Ang advokasya niya, hindi, medyo natatawa rin naman talaga ako doon. Ang advokasya niya, lahat ng mga galang aso at pusa ay bigyan ng tahanan, anak ng tokwa. Yung mga aso at pusa, mas matino pa kaysa sa mga buhaya dyan sa Congress. Dapat yung naging advokasya mo na lahat ng mga buhaya dyan katayin. Pero itong batan to, promising magaling mang-urat ito. Nakikita natin yung mga comment nito, ang tapang nito, bata pa, pero harap-harapan, binabarubal niya si Romualdez pakinggan natin yung tanong ng mga mainstream media. Ganito kabobo mainstream media. Itong mga nagsipagtanda, itong mga mainstream media na to, ang tatanda na Tanginan, tatandaan nyo naman, yung mga hawak pa kayong mga mic, wala kayong mga pinagkatanda, mga hayop kayo. Kasi nakita nyo yung ginawa ng Rappler kay Robin. Para lang makapanira, sasabihin mo na makyo si Robin. Gago ka ba? Ang tagal-tagal ng, hindi ko maintindihan bakit itong mga mainstream media na to, putang inan to mga to. Kaya, wala na tayong katiwa-tiwala sa mga hayop na ito. Yan, pakarami ng mic na yan. Lahat yan, ang mga interview niyan, gagawan nila ng mga kabulastugan yung mga sagot niya dyan. Pusta. Kita mo tong dalawang lalaki na to. Ang tatanda na, Hindi ba? Ang mga lolo na. Nandiyan pa rin kayo, tapos puros kabulastugan lang mga binabalita nyo. Tingnan yung mga tanong nila dito, mga bossing. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Bakit po? Because he's now Speaker. Di ba? Tangina mo. Sinampal ka ngayong hayop ka. Why? Bakit siya imbestigan? Siya yung House Speaker, tanga. Tangina ka. Kung siya yung may-ari ng bahay, pag may sira yung bubong, lalapit ka doon sa may-ari ng bahay. Ang may-ari ng bahay ang ayos. Kumbaga, lahat ng kaganapan dito sa loob ng bahay na to, dapat alam noong ama ng tahanan, Buopols. Ano ba tinatanong? So kung halimbawa, itong anak niya na isa ay magnanakaw, di ba kanino natin sinusumbong? Halimbawa, nahulihan mo yung yung anak mo, nagnakaw na naman. Di ba? Dapat may reaction siya, may gagawin siya, papaluin niya. Di ba? Ganun ang gagawin ng matinong tatay. Pero ito si Martin Romualdez, may ginagawa ba? Wala. Hindi nga umatin sa mga pagdinig yan. Di mo nga nakikita na dyan kung talaga importante yung flood control project niya, sana nandiyan siya, nakikinig siya, nagtatanong sana siya. Pero wala di ba? Kung kaguhan bobo tong mga media na to magtanong. Dapat dito ang sisihin si Francis. Bakit? Because siya ang speaker Can you elaborate? And do you think meron ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? Tangina, kailangan pa may personal knowledge ka. Tanginan yan. Sinasabi na nga nila Magalong. Sinasabi na nga na involved sila. Sinabi na ni Inday Sara. May mga prueba pa si Inday Sara ang pinakita.
Tapos ngayon, tinatanong nyo itong bata kung meron siyang pruweba. Putangin nang yan. Bakit hindi nyo i-highlight yung mga interview ni Inday? Hindi nyo i-highlight yung mga ebidensya ni Inday? Mga gago. Ipapahamak nyo pa yung bata, mas matalino sa inyo. Tinan nyo, sinasabi nyo may toyo ito, pero kita nyo, ginagawa kayong mga tanga sa mga tanong ninyo. O, nakakahiya kayo. Tanda-tanda nyo na, kabata-bata nito. Meow-meow ng meow-meow, pero hindi kayo nakakuha ng sagot na makakapagpahamak sa kanya. I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nagbitiw kayo as AML. Yes. I'll now... Pangalan to, isa pang boba. Nagbitiw nga siya eh. Di ibig sabihin, hindi niya na siya sumusuporta. Meron ba magbibitiw na nakasuporta pa rin? Tanga mo? Yan to mga inutil. Be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. So, to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga ma-anomal yung flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Yes, imposible. Lalo na kung ang ini-involve mga congressman. Imposible hindi niya alam niya. Kung yung rule nag-a-apply kay Pangulong Duterte, hindi pwedeng hindi niya alam yan. Hindi pwedeng hindi siya papanagutin yan sa presidente niya. If that rule applies to Duterte, it should also apply to Bongbong Marcos dahil under his administration, napakadami. Under his administration, napakarami pong mga kahayupan, napakaraming pagnanakaw, napakaraming mga corruption, drugs, lahat yan. Ang daming violence, human rights violation. Napakarami ng panahon ni Bongbong. Dapat isisirin natin sa kanya. Same goes with dito sa Congress. Involved yung mga tao mo sa corruption. O nandiyan dyan sa bahay mo natutulog araw-araw. Oo, I mean bahay niya yung Congress. Diyan natutulog, diyan nagtatrabaho yung mga yan araw-araw. Tapos sasabihin mo na kapag may ginawa silang kabulastugan, kapalpakan, lahat naman ng desisyon sa'yo nagsisimula, sa'yo nanggagaling, utos sa'yo, budget sa'yo. O bakit hindi ka nagsasalita? At saka bakit hindi ka dapat papanagutin? Kung si Inday Sara pinapanagot sa mga gastusin ng opisina niya, si Pangulong Duterte ay pinanagot sa kanyang war on drugs, bakit ikaw hindi ka pwedeng tanungin, hindi ka pwedeng interviewin, panagutin sa mga issues na nangyayari ngayon? Kahit man lang nga sana i-deny, pumunta ka ron, tas patunayan mo doon sa mga hearing sa Kongreso na wala kang kasalanan. Hindi eh. Ang mga pinadala mo doon, mga tsuwariwap mo na mga kongresista rin na alam natin busog na busog. Diyos ko, magkano kaya ang bayaran ngayon? Diyan sa hearing. Noon noon kasi may bali-balita eh. May sinabi si Greco Bellica noon na yung Quadcom parang 10 million per hearing. Bawat isang congressman. Imagine mo ilan yung congressman doon. Basta umattend ka. Magtanong ka, diin mo mga Duterte, 10 million isang hearing. So kung sa 10 hearing, alam ko lumagpas ng 10, 15 hearing yata yun, sa 10 hearing na, hindi 150 million na yan. Di ba? Walang hiya na yan, Diyos ko po. Ganun ka, kaya tas hindi natin iimbestigahan si Romualdez, di man lang natin kakausapin, papatawag itong mga media na to, di man interviewin. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback, alleged commissions? I mean, everything's under the speaker. Yeah, see? Everything is under the speaker. The speaker is the head. Siya yung maglalagay ng mga tao sa mga committee na yan. Kapangyarihan niya yan. Power of the purse. Siya ang magdidesisyon kung kanino mapupunta itong mga to.
Yung mga yan, galamay lang niya yan, pero siya talaga ang pinuno. Kumbaga sa octopus, di ba, yung utak, yun ang pinuno. Tapos yung tentacle niya, kayang octopus, 8 yan. Yun yung mga bataan niya na gumagawa ng mga bagay para sa kanya. Kasi siya ang utak di ba? Kaya tama nga naman itong batang ito. Siya ang pinuno. May akusasyon sa kanyang opisina. Bakit hindi niya sagutin? At saka bakit hindi siya gumawa ng paraan on his own para mapatunayan wala siyang kasalanan? Paano niyo nasabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede ni-share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo, evidence, sir, that na involvement ko sa speaker, you have evidence, you have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or... Ayun, napakaganda nung tanong. Bubbles talaga tong media. Ulitin natin maganda tong tanong WH hearing. Would anything happen to him or to have evidence presented against him in... Would me well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo, evidence, sir, that na involvement ko sa speaker, you have evidence, you have proof? Would... Do you have evidence? Do you have proof na itong si Romualdez daw ay involved? Si Inday Sara merong evidence. She's been shouting and telling everyone how corrupt Zaldico and itong si Romualdez. Na ano ba? Nakasuhan ba? Napatanggal ba? Hindi ba naging Speaker of the House pa nga ngayon? Lumulutang din yung pangalan niya ngayon. Anong ginagawa ng Kongreso? Tinanggal ba siya? Natanggal ba siya? Di ba hindi naman? Anong ebidensya sinasabi mo? Kahit anong ebidensya ipakita mo, pabubulaan na lang mga hayop na yan di ba? Magpaliwanag na lang sila. Yun yung sinasabi nito. Engot din itong mga media na to Hindi nyo pinipick up yung mga iskandalong pinagsasabi ni Inday Sara Tapos magtatanong kayo ng ebidensya. Si Inday Sara may ebidensya. Saka hindi nyo pa ba nakikita? Tanga-tangahan na naman kayo mga media. Hindi nyo mga bulag na naman kayo. Me possessing evidence make a difference. If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? Pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since tumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Bersaga. Joke lang. I have no interest in being speakers. Masyadong busy yung schedule nun. Medyo mabigat ang Medyo itong batang to matalas ang dila nito kaya abangan natin itong mga malulupit na mga na mga patotsyada nitong batang ito And speaking of of media, gaano kakupal ang media ito? Yung balita ng Rappler na si Senator Robin daw ay nag-dirty finger. Grabe, no? Mantakin mo Rappler, Vera Files. Sila po ang fact-checker sa Facebook. Takin mo fact-checker tapos fake news peddler. Mas matindi pa sila mag-fake news kesa sa akin Walang hiya. Akala ko ako lang ang fake news dito. Yung pala pati sila mas malala pa. Ito masaklap. Mainstream media. Grabe galit ni Robin Padilla. Panoorin ninyo ito. Dr. Robin Padilla na nagpakita siya ng dirty finger habang inaawit ang lupang hinirang sa Senado. Sinabi ng senador matapos kumalat online ang mga larawan niya sa pagsisimula ng sesyon nitong Lunes. Sa kanyang Facebook page, sinabi niyang kalima ang tawag sa pagpapakita niya ng hintuturo. Alam nyo, pati tradisyon ng mga Muslim, putangin ng Rappler to bobo Hindi nila alam pati yung mga tradisyon. Diyos ko naman, naging mainstream kaya natatanggalan kayo ng ng lisensya Yung mga bobo yung mga tao diyan sa Rappler talaga Ayan, papaliwanag sa inyo ni Robin kung anong ibig sabihin niya kasi ganito yan. Meron akong kakilala na putol yung daliri niya. Ang tawag namin sa kanya, tulpo. Hindi naman yan si tulpo na pag nagbato-bato pick, hindi niya kayang gumunting kasi putol yung isang daliri niya, ganyan. Hindi yan ganun. Importante daw ang hintuturo sa mga kapatid natin Muslim, mga hinayupak to mga fake news peddler na Rappler na ito. Pakinggan nyo. Sa relihiyong Islam,
Pagpapahayag daw ito ng pananampalataya kay Allah. Nauna nang napansin ang pareho niyang hand gesture sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2023. Ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Pag nilagay namin dito, Diyos ang una. Panginoong Allah ang una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikan po. Ganyan ka fake news ang mainstream media. Maniniwala ka pa sa mainstream media? O kita mo yung mga tanungan ng mainstream media sa bata. O di ba, napahiya sila. O may ebidensya ka ba kay Romualdez? O ba? Kahit naman maglagay ako ng ebidensya sa tingin nyo ba makukulong yan? O hindi ba yan makakalabas pa rin at siga pa rin yan? Di ba ang dami ng akusasyon sa kanya hanggang ngayon nandiyan pa rin hayop na yan? O kaya itong mga mainstream media na to wala na itong mga pag-asa. Di bali, huwag kayong mag-alala. Dito naman ang Banateros Brothers. Dito naman yung mga vloggers na magagaling. Sila PH Update. Dito naman yan sila Bisdakero, sila Bisdak. O, hindi ba? Dito naman yung mga si Coach Oli, si Banat Bay, si Jay Guevara, si Master Judea, paring RJ. Diyan na naman mahuhusay na yan. O di, diyan na lang kayo makinig. Huwag na dito sa mainstream na to. Mga hayop tong mga to Oh, hindi ba? And that being said, hanggang dito na lang po ang ating pagkukwentuhan. Mabuhay po kayo lahat. Kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap